Ang West Philippine Sea ay napupuno ng tensyon ngayon. Ang tumitinding panggigit ng Sina ay nagbibigay ng mas matinding mithiin sa Pilipinas na protektahan ang karagatan nito. At dito nabuo ang isang critical na tanong: paano masusukat ang kapasidad ng kanilang mga sundalo? Ang pagkumpara sa labanan at kakayahan ng mga sundalo ng China at Pilipinas ay nangangailangan ng masusing pag-aaral. Kailangan nating suriin ang mga bagay na tumutukoy sa tagumpay o paggabigo sa modernong larangan ng digmaan. Ang kakayahang mabuhay, ang kakayahang makayanan at makabangon mula sa mga pag-atake ay isa sa pinakamahalaga. Ang mga kakayahan sa opensiba at depensiba ay nagdidikta sa kakayahan ng isang puwersa na magdulot ng pinsala at makayanan ang mga pagsalakay ng kaaway. Ang moral at kahandaan ng isip na kadalasang napapabayaan ay maaaring maging mga advancement sa gitna ng labanan. Susuriin natin mga bagay na ito na maghahambing na magsusuri sa kahusayan sa labanan ng mga sundalo ng China at Pilipinas. Ang pag-unawa sa mga kalakasan at kahinaan na ito ay mahalaga para sa pag-predict ng mga potensyal na resulta sa pabago-bagong rehiyon. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa kakayahang umangkop at katatagan. Nagre-rely ang mga sundalo ng China mula sa kanilang advanced technology pagdating sa labanan. Ang kanilang pagsasanay ay nagbigay diin sa magaling na pakikidigma na nakatuon sa malawakang operasyon at pinagsamang taktika ng armas. Ang mga sundalong Pilipino na nahaharap sa mga limitasyon sa mapagkukunan ay hinasa ang kanilang mga kasanayan sa hindi kinaugalian na pakidigma. Ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa kagubatan at mga kapaligirang urban ay nagpanaktakas ng kakayahang umangkop sa kahit anong sitwasyon ng labanan. Ang mga tropang Tsino ay may mga modernong body armor, mga advanced na helmet sa pakikipaglaban, at sopistikadong mga sistema at medical. Ang kanilang pag-access sa makabagong teknolohiya ay nagpapahusay sa kanilang kakayahang mabuhay sa mga high-intensity na labanan. Ang mga sundalong Pilipino, habang gumagawa ng mga hakbang sa modernisasyon, ay madalas na umaasa sa mas lumang kagamitan at may limitadong access sa advanced na suporta sa medical. Ang kanilang lakas ay nakasalalay sa kanilang malalim na kaalaman sa mapaghamong lupain ng arkipelago at ang kanilang kakayahang mag-improvise gamit ang limitadong mapagkukunan. Ang mga kakayahan sa opensiba ay isang pangunahing salik sa lakas ng militar. Ipinagmamalaki ng Sina ang kanilang malakas na arsenal, kabilang ang mga advanced na fighter jet, long-range missile, at isang malakas at moderno na hukbong pandagat. Ang kanilang kakayahang mapagkita ng lakas na lampas sa kanilang mga hangganan ay isang malaking kalamangan. Ang mga kakayahan sa opensiba ng Pilipinas ay mas katamtaman na nakatuon sa pagtatanggol sa teritoryo at mga operasyon laban sa insurhensya. Ang doktrina ng militar ng Sina ay nagbibigay diin sa mga opensibong operasyon na ginagamit ang kanilang numerical at technological na kahusayan upang mapabagsak ang kanilang kalaban. Ang kanilang pagsasanay ay nagbibigay diin sa pinagsamang pakikidigma ng armas na isinasama ang mga puwersa ng lupa, himpapawid at pandagat. Ang Pilipinas, na kulang sa mapagkukunan para sa malawakang opensiba, ay nakatuon sa mga taktika ng asymmetric warfare. Inuuna nila ang kadaliang kumilos, liksi at paggamit ng lupain sa kanilang kalamangan. Ang kanilang kadalubasaan sa pakikidigmang gerilya ay maaring magdulot ng mga hamon sa mas malaki at hindi gaanong madaling umangkop na puwersa. Mga diskarte sa depensa, paghawak sa linya. Ang mga kakayahan sa depensa ay parehong mahalaga, lalo na para sa mas maliliit na bansa na nahaharap sa mas malalaking kalaban. Ang diskarte sa depensa ng Sina ay nakasalalay sa mga layered air defense system, isang matatag na network ng depensa sa baybayin, at isang malaking nakatayong hukbo. Ang kanilang pagtuon sa mga pagsulong sa teknolohiya, kabilang ang mga kakayahan sa cyber warfare, ay naglalayong pigilan ang mga potensyal na agresor. Ang Pilipinas, na kinikilala ang mga limitasyon sa mapagkukunan nito, ay nagpatibay ng isang diskarte sa depensa. Kabilang dito ang paggamit ng kanilang heograpiya ng arkipelago, pag-deploy ng mga mobile at dispersed na puwersa, at paggamit ng mga lokal na militsya upang palakasin ang kanilang depensa. Ang kanilang malalim na kaalaman sa lupain at malakas na ugnayan sa kaibigang bansa ay nagbibigay ng natatanging kalamangan sa mga operasyon ng depensa. Habang nalalamangan sa teknolohiya,
ang kanilang katatagan at kakayahang umangkop ay maaring magdulot ng mga makabuluhang hamon sa sinumang sumasalakay na puwersa. Section 5. Ang isip ng isang sundalo, moral at kahandaan. Ang lakas ng militar ay hindi masuskat lang sa mga kagamitan. Ang moral at kahandaan ng isip ng mga sundalo ay mahalaga. Nakikinabang ang mga sundalong Tsino mula sa isang malakas na pambansang pagkakakilanlan at isang pakiramdam ng pagmamalaki sa lumalaking pandaigdigang impluwensya ng kanilang bansa. Ang kanilang mahigpit na pagsasanay at mahigpit na disiplina ay nagbubuo ng isang kultura ng pagsunod at katapatan. Ang mga sundalong Pilipino na hinubog ng isang kasaysayan ng paglaban sa mga dayuhang kapangyarihan ay nagpapakita ng matinding pagkamakabayan at determinasyon na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang kanilang karanasan sa mga operasyon laban sa insurhensya ay nagtanim ng mataas na antas ng katatagan ng isip at kakayahang umangkop. Sanay na silang kumilos sa mga mapaghamong kapaligiran na may limitadong mapagkukunan na nagtataguyod ng isang mataas na moral at tiwala sa kanilang kakayahan. Habang ang mga sundalong Tsino ay maaring makinabang mula sa superior na kagamitan at pagsasanay, ang hindi matitinag na diwa at pangako ng mga Pilipino sa kanilang bayan ay hindi dapat maliitin. Section 6. Ang pagtatasa sa kakayahan sa labanan. Ang pagtukoy ng isang malinaw na nagwagi sa isang hypothetical na labanan ay isang komplikadong gawain. Ang China ay nagtataglay ng hindi maikakaila ng mga kalamangan sa kagamitan militar, mga pagsulong sa teknolohiya, at kalamangan sa bilang ng sundalo. Ang kanilang kakayahang magpakita ng lakas at magsagawa ng malawakang digmaan ay kahanga-hanga. Gayunpaman, tinatapatan ng Pilipinas ang mga material na disadvantages nito ng madiskarteng talino sa paglikha, kakayahang umangkop, at ang hindi matitinag na determinasyon ng mga sundalo nito. Ang kanilang karanasan sa hindi kinaugalian na pakikidigma, malalim na kaalaman sa lupain, at malakas na pambansang diwa ay hindi dapat maliitin. Sa isang paghaharap, ang superior na firepower at mapagkukunan ng Tsina ay malamang na magbibigay sa kanila ng kalamangan. Gayunpaman, ang anumang pagtatangka na igiit ang kontrol sa masalimuot na arkipelago ng Pilipinas ay sasalubungin ng matinding pagtutol. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang labanan ay malamang na maging matagal at magastos, kung saan ginagamit ng Pilipinas ang mga kakayahan nito sa asymmetric warfare upang maging dahilan na hindi ito basta lamang magpapasakop sa kahit sinong bansa. Sa huli, ang resulta ng anumang labanan ay nakasalalay sa maraming salik, kabilang ang interbensyon sa internasyonal, kalooban sa politika, at ang hindi mahuhulaan na katangian ng digmaan mismo. Follow us and like this video kung nagustuhan mo ang topic na ito para ma-update ka pa sa mga susunod nating video.